Matindi itong balita ngayon mga sangkay na kumakalat po international. Ayon po sa NASA, balak di umanong patayuan ng mga kabahayan o mga subdivision ang ating buwan o ang moon. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Hello, what's up mga sangkay? Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Napakadali lamang po yan, mga sangkay. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So eto guys, matindi itong balita ngayon na lumabas, no? Na itong NASA nagbigay ng impormasyon. Ayan po, binunyag po ito ng Fox News. NASA plans to build a subdivision on the moon. And it may be sooner than you think. Ibig sabihin, mas mapalapit na. Tayo nga po sa report, by 2024 daw po ito. Ayun po, binunyag po ng NASA. NASA scientists predict the US, ang Amerika pala, mga sangkay, ang magko-colonize o mano sa buwan. Simula daw po sa taong 2024. Ang bihira mga sangkay. Matindi na po itong naganap. Nakaraan, na mag-usapan din po natin, ang India, ang Amerika, ang China, at Russia, nag-uunahan po sa buwan. At eto na naman tayo mga sangkay, mga superpower na bansa ang nag-uunahan, mag-o-occupy, at baka ang mangyari, baka buwan na naman yung, naman sana, no? Buwan na naman yung masisira. Ang bihira, hindi nga po natin maayos-ayos ang ating mundo. Ang dami pong karumal-dumal na ginagawa ang tao para mawasak ang ating planeta. Pupunta na naman sa moon. At ayon nga po sa report mga sangkay, may mga nagmimina po dito, no? At naghahanap po sila dito ng kung anong mga bagay sa moon. Ngayon, ito po yung balita. Ito, nakaraang ano pa to, mga sangkay, 1 month ago. Pero, marami na rin pong report na lumabas. Ito, November 17, NASA plans to build a subdivision of homes on the moon. And it may be sooner than you think. Ito, pag-uusapan natin yan, mga sangkay. Pero tingnan po muna natin ang report na to. Cool. NASA is planning on building homes in a subdivision that is out of this world. And quite literally, too. It's not just for astronauts, but for average people like you and me. The space agency recently awarded a Texas-based construction technology company a $60 million contract to build moon homes. Grabe. Ilan yun? Company a $60 million contract to build moon homes Grabe naman for yun. humans by 2040. Former NASA Oy, astronaut 2040. Pero dito mga sangkay, ang report, ang bago lang ha, ito, pinakabago. Dito, 1 month ago, 2040 pa, para daw po sa pag-colonize. Pero dito mga sangkay, sa pinakabagong ulat, by 2024, ang plano ng NASA o nitong Amerika. Ngayon, basahin po natin ang report na ito. NASA intends to build civilian housing on the lunar surface using 3D printing robots within 2 decades, according to several of the organization's scientists. The agency is developing concepts for lunar rocket landing pads, 3D printers, concrete mixtures, construction robots, matindi, and more to complete structures that would shelter humans on the moon by 2040. Okay. Ito, by 2040, arang ito po yung tinutukoy nila na fulfill na po yung kanilang plano na ma-civilize itong lugar, itong buwan, mga sangkay. According to the New York Times, NASA plans to send a construction robot to the moon which will use mineral fragments, dust, and lunar concrete from the moon's surface to build the dwellings. So, ito mga sangkay, robot po ang gagalaw. Ngayon, robot ang kanilang ipapadala na
gawa lamang para talaga ano ba tawag dito? Magpatayo ng kabahayan sa lugar na ito, mga sangkay. NASA is working with international and commercial partners to develop the infrastructures needed for a long-term human presence on the moon. Ganito pala talaga yung plano nila. Pang long-term. Kaya nga mga sangkay, may mga nagsasabi, di ba nga po, may sa Bible prophecy, sa Biblia kasi, hindi yan fantasy. Yung mga propesiya sa Biblia, talaga mangyayari yan. Kasi halos lahat na po ng mga propesiya, 80%, okay, more than 80% na prophecy sa Bible ay talagang naganap na. Talagang na mga sangkay, matindi na po ang nangyari pagdating sa mga propesiya. So, isa sa iniisip itong mga scientist, kasi may iilan dyan na parang naniniwala po sila sa propesiya ng Biblia. Yung iba naman, hindi talaga, 100% na hindi. But some of them, they believe 50% about the prophecies in the Bible. At ayon po sa Biblia, mga sangkay, darating ang panahon na gugunawin talaga ng Diyos ang mundo at papalitan po niya ito ng pinakabago na planeta. Yung sinasabi po doon na new earth and new heaven and new earth. Ngayon, ang iba sa mga scientists, sinasabi nila na kapag nangyari ito, lilipad po sila sa ibang mga planeta para po doon manirahan. Kumbaga, yun ang magiging takas nila. Kaya nga lang mga sangkay, ang sinasabi kasi sa Biblia, hindi lamang po yung planeta natin ang sisirain dahil nga po gagawa ng panibagong planeta, which is ito po yung new earth na sinasabi sa Bible, and new heaven. Kundi buong universe, magko-collapse po yan. Kasi i-reform ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng bagay. No? Ngayon mga sangkay, magkakaroon ng new heaven and new earth. So ang tanong dito, papaano sila tatakas? Paano nila gagawan ng pamamaraan ng pagtakas na yan kung buong universe, i-destroy ng ating Panginoong Diyos? Dahil nga i-reform niya ang lahat. Kaya nga sa Biblia, mababasa po natin doon sa Book of Revelation, ang new earth and new heaven. New heaven and new earth. Bago na ang lahat, mga sanggay. Bakit tinawag niya new heaven? Babaguhin ng Diyos ang lahat. Kung babasahin po natin ang Bible, matindi po ang mangyayari. Biruin mo, sinasabi po doon, mahuhulog po yung mga bituin, mga sangkay, pagdating ng panahong yun. Grabing destruction yun. Ngayon, mga sangkay, itong ginagawa nila, I don't know, part yan ng plano nila na gagawin nilang tatakasan nila kung sakali mangyari yan. But ngayon talaga, yung mga scientists ay nagde-develop. Pansinin nyo to ha. Ang planeta po natin nawawasak, kaya pa naman talaga ayusin. Okay? Kaya pang mag-develop ng kung anong bagay para po masaayos ang planeta natin. But why these people, mga matatalinong tao, nagkukumahog papunta po doon sa kalawakan? Mayroon pang balita mga sangkay na maggagawa daw po sila ng hotel sa kalawakan. Ang bira, ganun po katindi mga sangkay ang ginagawa nila ngayon. So, sabi po dito, told Fox News in a statement, this infrastructure may comprise systems, including modern surface, habitats, rovers, laboratory, capabilities, power, generation, and storage, and tools and equipment. So, yan po yung kanilang, alam nyo, sa ano lang natin ito napapanood, mga sangkay, sa mga movie. Diba? Pagdating po sa mga science fiction movies, mapapanood po natin yung mga kagaya po nito. So, ito po yung matinding plano nila. Ang tanong kasi dito, mga sangkay, magiging matagumpay kaya ang kanilang plano? Pwede naman maging matagumpay. Pero, kung propesiya ng ating Panginoon ang pinag-uusapan, nababali nila yung propesiya, itong mga matatalinong tao sa pamamagitan po ng pagtakas sa ating planeta. No, guys? Malabo po yan. Malabo po yan, mga sangkay. So, ang the best way na magiging safe, magkakaroon ng salvation ng tao is to accept the Lord Jesus Christ. Sabi ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life.
ba? Marami po sa Biblia ang tumutukoy mga sangkay na si Jesus ang daan sa kaligtasan. Simple lang eh. No? Kailangan tanggapin ng tao si Jesus Christ, magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Magkaroon ng banal na espiritu at mabuhay ng may kabanalan. Pero itong mga scientists, ginagawa po nila yung kanilang katalinuhan. Ang akala po siguro nila mga sangkay, malalagpasan po nila yung talino ng ating Panginoong Diyos. But no, malabo po yan. Diyos po yan eh. Naglikha po yan ng lahat ng bagay. Iniisip pa lamang po nila, nakita na ng Panginoon kung ano ang dapat gawin. Dahil nga siya ang Diyos na naglikha ng bagay. Imaginin mo, tumingin ka sa kalawakan, sa langit, o sumakay ka sa eroplano, papaano? Ganun ka kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na He made all things. Makikita po natin na talagang perpekto ang pagkakalikha ng ating Panginoong Diyos. So ano po ang inyong opinion mga sangkay sa plano nitong NASA na magpatayo di umano ng subdivision o mga kabahayan doon sa buwan? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. At ito pa pala mga sangkay, may bago po tayong Facebook page. Ito po yung exclusive lamang po para sa mga solid sangkay, okay? Kung hindi ka solid sangkay, wag mo nang i-follow to. Pero kung solid sangkay ka, matik, i-like and i-follow mo to mga sangkay para naman maging kabahagi ka ng mga solid sangkay. Alright, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.